Thank you po, Sister Rochelle. Amen. Tayo po ay manalangin muna. Let us all stand up. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening. At Lord, ikaw po, Lord, ang maitaas, ang salita mo lamang, Panginoon, ang maihayag sa gabing ito. Salamat, Lord, for opening our hearts, our mind, our ears, our whole body, Panginoon, sa iyong mga salita. At Lord, ito ay mag-manifest sa aming mga buhay. We believe and declare, O God, that the words that will be coming from my mouth is coming from you. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Good evening po, everyone. At salamat sa ating mga tumayo dito sa harapan ngayong gabi. At salamat din sa ating worship ministry. Siyempre, love your own. Thank you. Amen. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manonood muna. Yan, mag-movie muna tayo. Amen. Let's watch this video. God's rainbow promise, based on Genesis chapter 9, 12 towards 17. Have you ever seen a rainbow? It's like a giant colorful smile in the sky. Red, orange, yellow, green, blue, and purple. All the colors shining brightly after the rain. Did you know that a rainbow is more than just something pretty? It's a special promise from God. Let me tell you the story behind it. Long time ago, the world was very different. People had stopped listening to God. They didn't follow His ways, and their hearts were full of evil. It's made God very sad because He loves everyone and wants the best for us. So God decided to send a great flood to clean the earth. But He had a rescue plan for Noah, a man who loved and obeyed Him. God told Noah to build a huge ark, a giant boat. Noah listened, even though it seemed strange to build a boat when there was no water around. When the ark was ready, God told Noah to gather his family and 2 of every kind of animal: elephants, lions, birds, and even little ants. The rain came, and the whole earth was covered in water. But Noah, his family, and the animals were safe inside the ark. After many days, the rain stopped, and the water went down. Noah and his family stepped out of the ark onto dry land. Everything was fresh and new. They were so thankful to God for keeping them safe. Then, God made a very special promise. He said, "I will never again destroy the earth with a flood." To show this promise, God put a rainbow in the sky. He said, "Whenever you see a rainbow, remember my promise. It's a sign of my love and faithfulness to you." Now every time it rains and the sun shines, a rainbow appears to remind us of God's promise. It's like God saying, "I will always keep my word." What can we learn from this story? 1. God keeps His promises. Just like He kept His promise to Noah, God keeps His promises to us too. 2. God loves us. The rainbow is a sign of His love for everyone, no matter who we are. 3. We can trust God. Even when things seem hard or scary, God is always with us, just like He was with Noah. You ever seen a rainbow and thought about God's promise? The next time you do, take a moment to thank Him for His love and care. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for more Bible-based stories. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan mo muna si Lord. Amen. So, dun sa napanood po nating video, ay example pa lang ng isang God's promise to humankind. Amen. May pa-rainbow si Lord. At maraming pangako ang pwede pang matupad or ng Lord sa atin. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, in that video po, ay naglagay siya ng bahaghari in Tagalog. Amen. As a covenant. Amen. Na hindi niya muling babahain or ide-destroy ang mundo. Amen.
Hindi siya kagaya ng mga joke, ng mga ghost project at mga substandard, amen, sa Pilipinas. Hindi na babahain. Amen. Hindi si Lord ganon. Amen. So, siya ay, pag nangako, ay hindi napapako. Amen. At alam ko na relate tayong lahat doon. Amen. Sino yung mga pinangakuan dito? Hindi tataas ng kamay. Sino yung mga pinangakuan dito? Hindi ba tinupad kaya ayaw nyo itaas yung kamay nyo? Amen. Then sa mga nangako din sa mga nangako naman, tas hindi nyo tinupad. Amen. Meron ba dito nun? Tawan-tawa sila. Amen. Yan, nagaganon sila. Sila daw yon. Amen. So, merong pinangakuan at merong nangako. Amen. May mga nagpatibok ng inyong puso, kaya lang, hanggang dun lang, yung pangako ay hindi tinupad. O kaya may kaibigan kanyo, sabi mo, best friend tayo forever. May pa-promise ring pa kayo. But then, hindi natupad. Amen. Yung sinasabi din last Sunday ni Pastora, yung promissory. Amen. Nakapagbayad ba kayo sa school ng tuition fee ninyo? Amen. Nung una, nag-promissory muna kayo. Pero binayaran nyo kasi hindi kayo makagraduate kapag may utang kayo sa school. Amen. Amen. Even yung panunumpa sa watawat ng Pilipinas, may nakalagay doon. Naalala nyo pa ba yun? Oo. Anong sabi doon? Ako'y nangangako. Basta yun na yun, di na natin maalala. Amen. Pero yung yun, di ba, yung nanunumpa tayo sa watawat ng Pilipinas. Amen. Yung mga politiko, tuwing mga eleksyon, ang daming pangako, ang daming mga magagandang agenda. Amen. Pero hindi lahat natutupad. Ang daming pwedeng i-promise. Amen. Sabi pa, promise, cross my heart, hope to die. Nung hindi natupad yung pangako, sinabi mo, joke lang po. Amen. So ngayong gabi po ay pag-uusapan natin kung paano ba natin mararanasan yung magandang pangako ng Diyos. Ayan. How to activate the fulfilled promise of God. Kasi yung promise ng Lord nandyan na eh. Kaya lang minsan, nagwa-wonder kayo, ba't kaya yung fulfilled promise hindi ko pa maranasan? Ayan. Amen. So ngayon ay pag-uusapan po natin ito. Sabi dito, ang first po na pwede nating gawin ay be faithful. Ayan. Pag sinabi pong faithful, you are following with loyalty and steadfast. Amen. Pag sinabi mong loyalty, ano pag loyalty? Loyal? Amen. Pag yung loyalty daw po ay katapatan. Ayan. Di ba sa iba, honesty yun. Pero sa ibang ay tapat ka. Amen. Yung may act of binding yourself doon sa course of action. Amen. O kaya ay steadfast. So kapag naman sinabing steadfast, yun ay matatag. So kapag faithful ka, kahit anong mangyari, ay loyal and steadfast ka. Amen. Sabi dyan sa verse 17, basahin po natin. 1, 2, 3. Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. Amen. So before niya po sabihin yan, have you wonder bakit ba sinabi ni Jesus ito? Amen. Sinabi po niya ito kasi nagtuturo po siya dito. Kung babasahin niyo po yung buong chapter, nagtuturo siya dito. At kung babasahin niyo yung previous verses, yung mga blessing yung mga sinasabi niya doon. Amen. At before that, ay may may verse po doon na ang sabi,
ay do good deeds. Ayan. Pero, kaya sinabi to ni Jesus is para hindi maging pamantayan ang good deeds. Amen. Because Jesus came here not to abolish the law. Pag binasa po natin sa Tagalog, ang sabi dyan, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Amen. So bakit sinabing be faithful? Sabi po sa tawag dito, sa scripture na ito ay mayroong mga not to abolish the law. Ano ba yung mga law na sinasabi dito? Yun po yung mga law from the book of the Old Testament. Amen. Yung mga law of Moses. Amen. Yung law of Moses po, yun yung collection of laws, commandments, and religious rules that God gave to the Israelites through the prophet Moses. At tinatawag din itong Torah. So kapag sinabing Torah, yun yung parang Hebrew word that means teachings. Ayan, may bago kayong alam. Ano? Follow the Torah. Yan, Torah. Hindi ko alam kung paano banggitin yun. Basta yun na yun. T-O-R-A-H. Po? Ha? Amen. So, yung Torah po, ang nilalaman nito ay yung first 5 books, which is the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung mga pagbinasa mo, kailangan gabi mo babasahin o umaga? Gabi daw, para daw makatulog. Amen. Pag binasa mo to, talagang kailangan ng matibay yung mata mo para hindi ka antukin. Amen. Kasi talagang mga rules and law po itong mga nandito. Amen. Sabi dito, example, ang 10 Commandments. Amen. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yan. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. Ang second ay yung mahalin mo ang iyong magulang, di ba? Ganon. Amen. At ang nilalaman po ng mga law, kasama po dyan ay yung mga writing of prophets. Yung mga writing of prophets naman po ay yung mga religious texts containing messages delivered by individuals believed to be chosen by God to communicate His will. Magbigay nga kayo ng example ng prophets. Samuel? Parang hindi naman. Hindi ako sure. Jeremiah, yan. Isaiah, yan. Di ba, mga prophet sila. So, ang great example po ng pagiging faithful ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At talagang He binded Himself to fulfill the law. Amen. In what way? He managed to fulfill it. Amen. And not to abolish it. Amen. Kaya lang tayo, dun pa lang sa 10 utos ng Diyos, ilan yung kaya mong sundin? Dun sa 10. Maging honest. Wala nagsasalita. Lahat daw. Amen. Pero sa atin, parang number 1 pa lang, parang ang hirap na. Hindi naman daw. Wow. Amen. Praise God. Hindi daw mahirap. Amen. Pero ang maganda po dyan, sinimplify ni Jesus to. Sabi to sa Mark 12:30-31. Basahin po natin. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandments greater than this. Okay. So yung first command po ay intended for the Lord at yung 2 to 10 ay meant for your neighbors. Amen. Sabi mo sa katabi mo, love kita. Amen. So naging faithful ba si Jesus? Amen. Yes, He never failed to follow the commandments. Amen.
Naging faithful ka ba kagaya ni Jesus? You never abolish the law. Amen. Kaya mo din bang mabuhay na ma-fulfill ang law of Moses and writing of the prophets? Amen. Ganyan ka-faithful si Jesus. And dapat, ganyan din po tayo. We should be faithful. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, I am faithful. Amen. Second po ay maging consistent. Yan. When we say consistent ay yung nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Amen. Or persistent. Being firm. Amen. Sabi po sa verse 18, Indeed, I assure you, as long as heaven and earth endure, not even the smallest detail of the law will be done away with until its purpose is complete. Kapag binasa po natin sa Tagalog, ang sabi dyan, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan, ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Napaka-consistent, amen. Very consistent. Hindi daw mawawalan ng kabuluhan. Amen. So, sabi dito, walang babaguhin, walang papalitan, walang i-exempt, kasali lahat sa law or commands. Amen. Parang sa cooking or sa baking. Amen. Yung mga nagbe-bake dyan, sino yung mga nagbe-bake dyan? Pag nag-bake, ayan, may lakas mag-amen dito. Masarap po yung pandesal ni Max, kung natikman nyo. Amen. So, dapat may consistency yung inyong measuring, di ba? Kasi kapag hindi tama yung, mag-iiba yung lasa. Amen. Kaya, huwag niyong sasabihin kahit kanino. Kasi baka gayahin. Amen. Consistent ba tayong sa ating prayer time? Consistent ba tayo sa ating devotion? Sa ating pag-attend sa mga gawain ng Lord? Sa ministry? Sa discipleship? Sa pag-win ng soul? Amen. Si Jesus po, He's so consistent in every situation. At lalo na kapag may instance na kailangan niyang sagutin ang mga gustong mapasama siya. He was consistent in His prayer time. Kahit yung nasa wilderness siya, He was tempted by Satan 3 times, but He consistently resists the temptation. Pag binasa po natin yung Matthew 4, 1-11, sabi dyan, basa po tayo, 1, 2, 3. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that this stone become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Amen. So consistent. Amen. Consistent si Jesus. Next po, verse 6. Then the Verse 5. devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. 7. Jesus said to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. Amen. Consistent ba si Jesus dyan? Amen. And next po, next verse. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I will give you if you will fall down and worship me. 10. Then Jesus said to him,
Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Amen. So, si Jesus ba ay consistent? Amen. He is so consistent sa lahat ng pagkakataon. And being firm, hindi na bago at nagpapatuloy siya. Amen. Yung prayer time mo, sabi mo, nag-pray na ako kanina ng 5 minutes, Lord. Amen. So mamaya, okay lang yung chikahan ng 1 hour and 30 minutes. Consistent ba yon? O kaya naman, yung gusto mo, nag-promise ka ng 1 year devotion kay Lord, pero scroll muna ako sa FB. Yan. O kaya ay sa TikTok. Amen. Umattend ka, nagsimba ka last week, so sabi mo, Lord, skip muna ako. Consistent ba yon? O kaya naman, di mo naka-attend ng practice. Kasi galing naman ako doon last Thursday. Hindi consistent. Amen. Praise God. Mahirap pong maging consistent, but consistency is the key. Amen. Number 3, sabi dyan, be obedient. Pag sinabi mong obedient, ikaw ay masunurin. Complying ka or willing to comply with an order or request. Submissive to another's authority. Amen. So, kaya mo bang maging submissive sa Lord? Kaya mo bang mag-comply? Amen. Wala nag-amen. Kaya mo bang maging submissive kay Lord? Kaya mo bang mag-comply? Amen. Verse 19 says, So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. But anyone who obeys God's law and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Gusto niyo bang ma-called as great in the kingdom of heaven? So we should obey. Amen. At magiging first honor po tayong lahat sa langit. Amen. Philippians 2:8. Si Jesus po, He humbled Himself in obedience of God and died a criminal's death on a cross. Sabi din sa John 6:38, For I have come down from heaven to do the will of God who sent me and not to do my own will. Nag-obey ba si Lord sa gustong mangyari ng Panginoon? Amen. Even pinagpe-pray pa niya na wag nang ibigay sa kanya ang sarong yon. Amen. Yung dinadalangin niya na wag nang mangyari kung pwede. Amen. Alisin sa kanya. Kasi alam niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya. But still, he obeyed. Amen. Sabi ni Mabek, lagi niya di makalimutan yung asawa ko dahil ang pangalan niya ay obedient. Amen. Sinong gusto ang pangalan obedient? Amen. Kahit po masama ang loob niyan, ginagawa pa rin niya. Minsan, pag pinapakisuyuan ko siya, hindi ko inuutusan pinapakisuyuan para magandang pakinggan. Amen. Gagawin pa rin niya, kaya lang nakasimangot. Amen. So, hindi niyo alam kung paano siya magsimangot. Basta ako kilala ko pag nakasimangot siya. So, gagawin niya, pag pinagtutupi ko siya ng damit, di niya gagandahan yung tupi. Para hindi ko napapagawain sa kanya. Amen. Pero okay lang naman yon kasi masarap naman siya magluto. Amen. Amen. Praise God. Bumawi naman, di ba? Amen. Amen. Kahit yung labahin, hindi ko na rin pinapagawa sa kanya. Susundin niya. Kaya lang sinama-sama niya yung puti tsaka decolor. So, lahat kulay pula pag lumabas. Amen. So, pero pag nag-obey kasi, pag nag-obey tayo sa Lord, sa tingin nyo ba yung promise mafu-fulfill or yung promise mararanasan natin? Amen. Sa 3 points po na yan, si Jesus lang ang great example at wala ng iba. Siya lang ang nakapag-fulfill na maging faithful, consistent, and obedient. Yung last midweek, sabi ni Mabek, may ABC siya. Ano yun? Yung ABC niya. Abandon the old life and live in the Spirit, be a good steward, constant obedience. Amen.
Si Jesus lang din ang great example na sinasabi ni Pastor Don nung kanyang last preaching na be perfect as your heavenly Father is perfect. Jesus is perfect. Amen. Si Jesus lang din ang nakasunod nun. Si Jesus lang din yung minimension ni Pastora na www. So sa susunod na Sunday na daw po yung last 2W. Amen. Kaya nga si Jesus did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. Jesus came to accomplish their purpose. So kapag binalikan po natin yung 3 points na yan on how to activate the fulfilled promise of God, ay yung promises po na yon is talagang na-receive na natin. Kung binasa nyo yung Rhapsody of Reality last Sunday, minention din po yun doon. Kaya lang, bakit kaya yung mga pangako yun hindi gumagana sa buhay natin? Hindi siya natutupad. Yung parang di maramdamang nangyayari. Amen. Sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Si Lord, kapag nangako siya, tinutupad niya. Amen? Amen? Tayo, pag may pinakako ka ba kay Lord tas hindi mo tinupad? Amen. May pinangako ba kayo sa Lord tas hindi mo tinupad? At now, it's time for you to remember, kagaya ng paglalagay ni Lord ng rainbow sa pangakong hindi na niya muling babahain ng mundo. Yan. Magmumuni-muni muna kayo. Amen. Kagabi po ay may life group kami at nakikinig ako sa aking mga 144. At sorry din sa mga mag-e-edgy pa lang sa Friday. Amen. Medyo magkakaroon kayo ng hint. At na-discuss about doon ay yung mga pangako. At hindi ko makalimutan si Ate Echi at si Cyril kasi sila yung mga narinig ko yung mga nila. At sabi doon, sabi ni Ate Echi, kapag may pinangako ka sa kanya, halimbawa, ay nag-usap kayo at meron kayong anong tawag dito? Sinabi mo na, oy, ganitong oras magkikita tayo sa ganitong araw, tapos hindi mo tinupad, sasama daw yung loob niya. Tama? Sabi mo, di ba? Sabi naman ni Cyril, medyo mabigat kasi yung kanya, money matters. So, mahirap talaga yun. Mabigat yun sa kanya kasi parang dinala niya yun for almost how many years. Amen. Amen. So, naalala nyo ba nung may pinangako kayo sa Lord? Do you remember? Meron ba kayong pinangako sa Lord? Alam ko, sure ako meron. Amen. Lalo na kung yung overwhelm ka nung time na yon. Lalo nung unang nakilala mo si Lord, una mong naranasan yung answered prayer niya. Amen. Masakit sa pakiramdam na hindi natupad ang pangako. Amen. Huwag kayong mag-alala, hindi naman nangako yung mister ko na hindi niya tinupad. So, amen. Kayo ba, may pinangako ba kayo sa Lord, tapos hindi mo natupad? Bawa, sabi mo kay Lord, Lord, bigyan mo lang ako ng bagong trabaho. Pangako ko, mas lalo ako magpapagamit sa'yo. Kaso, na-busy ako and mas prioritize ko ang work. Hindi naging faithful. Sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Promise,
gagamitin ko para maghatid sundo ako sa brethren. Kaya lang, sa una lang, ningas kugon, kumbaga. Kinalaunan, ayaw mo na. Hindi consistent. Sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng malaking sweldo. Sino gusto dito malaking sweldo? Amen. Sabi mo, pangako ko, Lord, mag-o-offering ako when you say so. Kapag tinatch ako ng Holy Spirit, I will give it to you. At hindi ko, asa na ako? At hindi ko imimiss ang pagtatights ko sa'yo. Kaya lang, nung lumaki na yung sweldo mo, nanghihinayang kang ibigay sa Lord kasi masyadong malaki. Di mo na naman tinupad. Hindi ka naging obedient. Amen. May experience ba tayo na ganun? Ako man, nangako din ako sa Panginoon. At alam ko na hindi ako naging fully faithful, hindi ako naging fully consistent, at hindi ako naging fully obedient. At kung tayo ay na-hurt sa pangako ng tao kapag hindi natupad, ano kaya ang nararamdaman ng Lord sa tuwing binabali natin yung salitang ipinangako natin sa Kanya? Even the Lord never fails to fulfill His promise to you. Nagtataka ka siguro bakit hindi nangyayari ang fulfilled promise. Sabi nga dun sa devotion natin last Sunday, in Christ the promises have been fulfilled. Hindi daw kailangang i-beg or i-cry out. God gives us the best. He freely gave everything. Nandyan yung promise, abot kamay mo na, pero bakit hindi mo maranasan? The question is, faithful ka ba? Consistent ka ba? Obedient ka ba? Amen. Sabi dun sa Psalms 1:1-2 verse 9, their good deeds will be remembered forever. Si Lord po, He will never forget. Sabi nga dun sa video kanina, di ba? He even put a covenant. He bring the rainbow. Amen. Nagawa siya ng rainbow para hindi niya makalimutan yung kanyang pangako. Para ipaalala, amen, yung kanyang pangako. Yung mga pangako niya kay Noah, sa mga Israelites, sa lahat ng mga tao, kahit tayo in our generation ngayon. Amen. So before we end, ay awitan po natin si Lord. Amen. Sabi po ng song na ito, ay nananabik sa presensya ng Panginoon. At habang inaawit po natin ito, i-recall po natin kung may pangako po tayo kay Lord na hindi natin yun nagawa for Him. I-recall din natin yung time ng first love natin kay Lord. Ito natutunan ko po ito kay Pastor Alani. Tuwing nararanasan mo na parang you're dry, or yung mga pangako mo, hindi mo matupad, or yung parang gusto mo ng presence ni Lord, balik ka sa first love mo kay Lord. Amen. Sabi pa nga niya, i-imagine mo itong unang nakilala mo ang Lord. Amen. Kaya awitan po natin ang Lord. Amen. Dalangin ko May nanabik sa iyong piling noong una
mo na kami. Tunay na pag-ibig. Let us make it as a prayer. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang nakakuha ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Salinan ka, Lord. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Sabi mo kay Lord, Dito lang ako, Jesus, sa